Let me start in Philippians chapter 2, mga kapatid, mga kaibigan. Philippians chapter number 2. At babasa tayo from verse 1 after verse number 11. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. I will read verse 1 at babasa po kayo ng verse number 2. Magkikita po tayo sa verse number 11. Say amen po kung nakarating na kayo sa Philippians. Amen. So, verse number 1, the Bible says, "If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies." "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Wherefore God hath highly exalted him, and given him a name which is above every name." Sabay-sabay po tayo, verse 11. "And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Tayo po ay manalangin naman namin. Diyos, salamat po sa pagkakataon po na ito na kami makapagtipon para po sambahin po ikaw at para po makapakinig mula po sa inyo, sa inyong banal salita. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng atensyon na nakatuon sa gagawin po namin ngayon. Nawa, Panginoon, anuman po ang distraction sa paligid, na kung saan makapag-aalis ng amin pong focus, sa amin pong atensyon, sa pag-aaral at sa pakikinig ng inyong banal salita. Hayaan at tulungan niyo po kami na mas manaig, O Diyos, ang amin pong desire, ang aming kauhawan sa iyong salita. Na hindi po kami malihis sa amin pong ginagawa ngayong umaga, na nawa, Panginoon, ang amin pong mga isip ay patuloy na inyong baguhin sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan tungkol sa inyong banal na salita at tulungan niyo po kaming paniwalaan ang inyong salita. Paniwalaan at sa aming buhay ay ganapin, tuparin, sundin. Salamat ngayong umaga, O Diyos, ikaw pong maitaas sa aming gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Dito po sa atin pong binasa, maliwanag na tinutukoy niya ang nais mangyari dito po sa talatang ito ay ang mga ligtas ay magkaroon ng iisang isip. Sabi niya ng verse number 2, "That ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind." Kung gusto natin na magkakaroon tayo ng one mind sa ministry, one mind pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, then the solution is the mind of Christ. And the mind of Christ in verses 5 to 8 is a mind na kung saan merong humility. Merong humility to the point that He said, "Nevertheless, not my will, but thine be done." Hindi yung kagustuhan ko. Jesus Christ on the Garden of Gethsemane, before He went to the cross, bago Siya pumunta doon sa krus, He prayed doon sa Garden of Gethsemane. At ang prayer Niya doon sa Garden of Gethsemane, "Lord, nevertheless, not my will, but thine be done." Nevertheless, not my will, but thine be done. At mga kaibigan, mga kapatid, that is the mind of Christ. That is the mind of Christ that is willing to obey the Father kahit yun ay against His own will. Let me tell you, Jesus Christ is very obedient to the Father. Tama? Pero doon mismo sa Garden of Gethsemane, meron siyang struggle. Hindi po nagkasala ni minsan ng Panginoong Yesus. But on the Garden of Gethsemane, He struggled at sabi niya, "Let this cup pass away from me." Ayaw niya na sanang ranasin yung cup na suffering or the wrath of God na ipopour out sa kanya. And yet, He obeyed the Father even though masakit yun.
For all eternity, Jesus Christ and the Father is one. Oneness talaga yun. Yung kanilang union, mga kapatid. Pero doon sa cross, remember every time natatawag ang Panginoong Hesus, anong tawag niya sa Diyos? Father, 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 Father. That is the Father and Son relationship of the Lord Jesus Christ and the Father in heaven. Pero sa cross, nung siya ay pinako na, anong tinawag niya? My God, why hast thou forsaken? Ba't niya sinabi yun? Kasi binuhat niya na yung kasalanan mo. Kinuha niya na yung kasalanan natin. That's why when He addresses God above, kagaya natin kung paano natin i-address ang Diyos. Tama? Diyos ko, Diyos ko. Bakit nangyari yun? Dahil kailangan yun para bayaran yung ating mga kasalanan. Jesus Christ needed to do that. Kailangan ginawa ni Kristo na pasanin o kunin ng ating mga kasalanan para tayo mapatawad. At doon natin matutunan, mga kaibigan, mga kapatid, that is the mind of Christ. Sabi niya in verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Na kahit siya ay nasaan yung Diyos at si Kristo Jesus ay Diyos. Huwag tayong mamimistake na isipin na si Kristo ay tao lang. Yes, Jesus Christ became a man. Tama po? Jesus Christ became a man to die for man, para mamatay sa tao. But He is God. And He thought it not robbery to be equal with God. Though, equal siya. He is God Himself. Yet, para sa atin, He became a man and He died the cruel death on the cross. Sabi niya in verse number 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Mahirap pong magkaisa ang mga mananampalataya. Amen? Mahirap pagkaisahin yung merong mga iba't ibang opinyon. Pero kung lahat tayo ay kagaya ni Kristo, na kung saan nagpakumbaba, tungo kahit pa sa kamatayan sa krus, then walang mahirap. Bakit? Kasi siya na mismo Diyos. Ibinaba niya yung kanyang sarili at naging parang alipin. Nakuha niyo po? In verse number 7, made Himself of no reputation. Kung meron siguro pinakamataas ang reputasyon sa buong San Sinukob, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bakit? Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Remember that. Wala tayong pagmamayari dito sa mundo na hindi nilikha ng Diyos. Ano mang pagmamayari, kahit may-ari tayo ng lupa, may-ari tayo ng kahit na ano, tandaan natin, sa Diyos lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. So tayo nakikiangkin lang. Ano po? Doon sa nilikha ng Diyos. And yet, Christ, nung siya ay naging tao, made Himself of no reputation, took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Jesus Christ, susulat ko lang dito, kasi pagpatuloy ang lesson, true spirituality. True spirituality, mga kaibigan, mga kapatid, when we obey the Word of God, kapag sinunod natin yung salita ng Diyos, pag sinunod natin yung proper interpretation ng salita ng Diyos, then we will come up, or tayo ay makakarating doon sa true spirituality. Sinabi ko na po ito 2 weeks ago. It is very impossible to live the Christian life of true spirituality kung hindi tayo saved. It is very important na first and foremost, we recognize na meron pong tinatawag na salvation. Okay. Let this line represent time. So itong line na to, represent time. Pag binasa mo, anong basa dyan? Timeline. Diba? Represent time eh. Okay, timeline. Okay? So let this line represent time. Before everything, there is a creator.
Bago po ang lahat ng bagay, bago ang oras magsimula, ay merong tagapaglikha. And this is the first sin, o ito yung mga unang kasalanan ng tao, na yung tao, hindi niya kinilala yung lumikha sa kanya. At kinalaban niya yung kaalaman ng tagapaglikha. Okay. Kapag nangyari yon, magkakasala ka talaga. Bakit? Dahil hindi mo ni-recognize kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Sino nagmamay-ari sa akin. But nevertheless, the Creator created everything. Tama? Heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. But we know na nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang tao po ay nahulog sa kasalanan, di ba? That's why we have the term the fall. Nahulog ang tao sa kasalanan. And sin entered into this world and death entered into this world. Bakit may death? Bakit may kamatayan? It's because of sin. Kaya merong kamatayan ay dahil merong kasalanan. Death passed upon all men, for all have sinned. Lahat ay nagkasala. So merong sin, merong death, dahil nahulog ang tao. But praise God, there is this thing in the Bible called due time. In due time, Christ died for the ungodly. Okay? So merong tinatawag sa Bible na due time. Alam na alam po ito ng mga nagbabayad ng bill. Okay? Alam na merong, pag sinabing due date, yun na yung last day na pagbayad mo na walang penalty. Pag ikaw ay nagbayad, lagpas sa due time, meron ng penalty. Kung 2,000 lang dapat ang babayaran mo, 2,400 na, 2,300 na, nadagdagan na ngayon. Mas lalong lumaki. Mga kapatid, nung si Kristo ay dumating, hindi siya lumagpas sa oras. Yung pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sadyang sakto. It's due time. It's just on time. Hindi late, hindi advance. Sakto. Due time. When Christ came, that is the perfect time for Him to live. Yung siya'y dumating dito sa libutan nung ipinanganak siya as a baby in a manger, yun yung time na kung saan perfect, that's the time He needs to be on earth. Okay? At hindi, ang truth dito mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo ay namatay through the cross, He was buried, and He rose again the third day. Hence, the death, burial, and resurrection of Christ. Anong tawag natin sa death, burial, and resurrection of Christ? That's the gospel. Tama po? That's the gospel. Ano yung gospel? Anong ibig sabihin nun? Good news. Nakakasunod po ba? Remember, nung nagsimula, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Bakit may death? Bakit namatay si Kristo? Because of our sin. Ulitin ko po, bakit may kamatayan according to the Bible? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Tama? E di bakit namatay si Kristo? Dahil sa kasalanan natin. Christ died for our sins. Without acknowledging na tayo ay sinners, we could not be saved. Pag hindi natin kinilala na tayo ay makasalanan, hindi tayo maliligtas. Okay? Kailangan makilala muna natin na tayo ay mga makasalanan bago tayo ay maligtas. And this due time, mga kaibigan, mga kapatid, around 2,000 years ago, nangyari po ito historically. Kung tayo ay nabubuhay ng panahon na yun, pwede mong panoorin live. Kasi nangyari yon dalaga sa mundo na ito na ating ginagalawan. Though hindi sa Pilipinas, kundi sa lugar na ang tawag ay Israel. Ano po? Nangyari ang pangyayari pong ito. Literal na pinako sa krus. Literal na inilibing na 3 araw. Literal na bumangon sa 3 araw. Amen po? Yun po ay nangyari talaga. And that is the fact of the gospel. Yun yung katotohanan ng kamatayan ni Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, pero sa 3 araw siya ay nabuhay na magmuli. Fast forward tayo mga kaibigan, mga kapatid. 2024.
Ang bilis Tama? Ngayon yun. Tama? Panahon natin. Taon ngayon. Kung merong tao na papaniwalaan niya yung nangyayari na ito, sasampalatayanan niya na itong ginawa ni Kristo ang kabayaran na ng kasalanan, ang taong yun ay maliligtas. So kung 2024 naganap yun, ang tawag po doon, kasi syempre, palasak na yung tawag na kaligtasan or salvation Pero marami kasi ibig sabihin ng kaligtasan. Kaligtasan ng katawan, kaligtasan ng kaluluwa. Tatawagin na lang nating justification para mas clear. Preacher, ano ibig sabihin justification? Ibig sabihin, kapag ang tao sumampalataya sa ginawa ni Kristo para sa kabayaran ng kanyang kasalanan, sa paningin ng Diyos, matuwid na yung tao na yun. Sa paningin ng Diyos, wala ng guilt. Sa paningin ng Diyos, bayad na yung kasalanan. Kasi kapag hindi natin hinayaan na ang Diyos ang nagbayad ng ating kasalanan, pag hindi natin hinayaan na si Kristo yung nagbayad, tayo yung magbabayad. At pag tayo yung nagbayad, magpakailanman yun, kapahamakan pa. That's condemnation. Yun yung kaakibat ng sin and death. There is condemnation. Pero hindi na natin kailangan danasin yung condemnation kasi nga si Kristo na yung dumanas nun. Okay? Nung kinuha ni Kristo yung ating mga kasalanan, siya na yung na-condemn. Siya na yung nagbayad ng guilt ng sin. Preacher, anong kinalaman nito sa true spirituality? Napakalaki. Napakalaki. Bakit po? Dahil yung dahilan o yung paraan para tayo makapamuhay ng tama sa paningin ng Diyos is also, kagaya ng sinabi ko po last time, is through the gospel as well. Sa pamamagitan din ng Ebanghelyo. So, kung kailan ka na saved, 2018, 2019, kung kailan ka na saved, that's the day na ikaw na justify. Okay? We are justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay sumampalataya na sa ginawa ni Kristo, that's your justification. Na-justify na tayo. But between justification, merong time dito. It's either that's your physical death or meron ding tinatawag na rapture. Nakakasunod po ba? Sa lahat ng mga ligtas, meron tayong promise na ang term sa atin ng Diyos o ng Bible ay blessed hope. Okay? We have this blessed hope. This blessed hope concerns our meeting our Lord in the air. One day, ganyan yan, aakyat tayo, tapos ang Panginoon, U-turn lang. Kukunin ka lang So pag ganun yan. Hindi pabababa sa lupa si Kristo, pupunta lang siya ng ulap. At doon niya tayo kikitain. Meet up ba? Lord, saan ang meet up? Dito sa air. Paano kung makaakyat dyan? May espiritu tayo sa atin. Walang imposible sa Diyos. Talagang lilipad ka dyan. At kung tayo ay buhay pa kapag nangyari ito, yung katawan natin, makikita natin mismo mababago. Mag-change talaga. Hindi mo kasi iiwan yung katawan mo Nakuha niyo po? Hindi naman natin siya iiwan, hindi kagaya ng namatay na sila, naging buto na sila. Siyempre, bibigyan sila ng glorified body noon. Tayo, pagka nangyari to, in a moment, in a twinkling of an eye. Kumisap mata ka lang ganyan ba? In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, or the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So ang mangyari, sa isang kisap mata, magulat ka, biglang nabuhay na lang yung mga patay. Ba, kasama na ako dito nakatakot to Tapos, nandun ka na. Nasa taas na tayo agad. That's our blessed hope. To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Our blessed hope ay magpakailanman makapiling natin ng Diyos. Makapiling natin ang Panginoong Hesukristo. But between our justification and that physical death or rapture, meron tayong term, yung between. Merong panahon sa gitna niyan. And this is the time of our
sanctification. This concerns, ito yung pinag-uusapan natin when we say true spirituality. Kung kailan ka na-save, pwedeng hanggang death lang, kasi pwedeng mauna tayo sa rapture eh. Pwedeng hindi na natin maranasan yung buhay ka pa, bigla ka na lang mapunta sa taas. Pwedeng hindi natin maranasan yun. Pero, kahit ganon, kahit physical death man or rapture, the in-between, gitna ng justification ng ating blessed hope, mga kapatid, that's sanctification. Yun yung buhay na pinapamuhay natin while in the flesh. Habang tayo ay nasa laman pa. That's what we call sanctification. At kagaya ng sinabi ko po kanina, hindi mangyayari to sa'yo kung wala ka nito. Kung wala kang justification, kung hindi ka pa na-declare na walang sala sa paningin ng Diyos, we could not claim we are being sanctified. Pwede tayong maging relihiyoso, pero hindi tayo ligtas. Pwede tayong dumadalo ng simbahan, pero wala tayong katiyakan ng kaligtasan. Pwede tayong faithful sa mga aktibidades ng kahit na anong simbahan, pero namintis natin yung pangako ng buhay na walang hanggan. Pwedeng mangyari. Bakit po? Kasi ang sanctification hindi nakabase sa physical na ginagawa mo. Sanctification is based, ito ay magi-start if first and foremost, meron kang birth spiritually. Kung hindi ka na dead, kundi alive in the Spirit. Okay? Nakakasunod po ba? So kung nasundan nyo yung atin pong timeline, everything starts with the Creator. Lahat ay nagsimula sa pamamagitan ng lumikha. And in the Bible, the testimony of the Bible, in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Lahat ay nilikha. In Him was light, and the light was the light of men. And the light shineth from darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him. Sino ito yung tukoy? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sino tinutukoy na Creator? Jesus Christ. Jesus Christ Himself, siya yung lumikha ng lahat ng bagay and yet became a man to die for our sins. Sa palagay nyo, hindi siya seryoso sa kanyang ginagawa. Sa palagay natin, biro-biro lang yung kamatayan ni Kristo sa krus. Yes, that is being remembered every year dito sa ating bansa na lang. Huwag na tayong lumabas. Inaalala yung pagkamatay ni Kristo, inaalala yung pagkalibing ni Kristo, inaalala na si Kristo ay bumangon mula sa meron mga palabas ang mga tao. Literal pa, pinapapako nila yung kanilang mga sarili. Pero walang makagagaya nung ginawa talaga ni Kristo. Wala pa akong nakita sa mahal na araw na namatay siya, ikatlong araw bumangon siya mula sa mga patay. Walang makagagayan. Bakit? Dahil si Kristo lang ang nakagawa nun. Dahil siya ang Diyos. At kaya siya namatay, mga kaibigan, hindi dahil meron siyang kasalanan sa Kanya, kundi dahil sa kasalanan natin. Amen. Not until or not unless tayo ay umamin na tayo ay makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi tayo mapapatawad not unless tayo ay umamin na tayo ay may pangangailangan sa tagapagligtas na siya nagbayad ng ating mga kasalanan. Hanggat hindi tayo umaamin na tayo nagkasala sa Diyos, ay hindi tayo masisave. At kailangan nating ma-justify kung gusto mong mabuhay in true spirituality. Justification is needed to be declared righteous in the eyes of God. Ikaw ay madeklarang matuwid. Declared righteous
in the sight of God. Nakakasunod po ba? Okay. So kung titignan natin itong ating munting chart, yung area ng spirituality ay yung buhay natin starting nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. Kung tayo ay na-save nung time na yon dahil naniwala tayo sa gospel, okay? Yun yung start ng ating life of sanctification. Yun yung start ng true spirituality. And why should we, bakit tayo dapat maging concerned on how we should live and conduct ourselves? Bakit kailangan tayo maging concerned kung paano tayo mabubuhay sa pang-araw-araw? Bakit, anong pakialam ko dyan, preacher? Bakit kailangan pang ganyan? If not, bakit ka nag-church? What's the reason why you're attending? What's the reason why you're studying the Bible? If our intention in studying the Bible ay para lang mag-imbak ng kaalaman at maging matalino at maging marunong sa maraming mga verses, that knowledge will puff up. Magiging mayabang lang po tayo. Pero ang kagustuhan ng Diyos ay kapag tayo natuto ng Kanyang salita, ay maging katulad natin siya. Maging reflection tayo kung sino siya. Romans chapter 8 and 2 Corinthians 3. Romans chapter 8 and 2 Corinthians chapter 3. Don't forget this thought. Huwag natin kalimutan yung thought na ito. Nakaranas na ba tayo ng justification? Romans chapter 8. Kung sino po una nakita ng word na image? Same image. Kung nakita nyo, sabihin nyo kung nasa saan. Image of God. Babasahin ko na lang muna dito sa verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity not willingly, but by reason of him what subjected the same in hope. Because the creature itself shall also be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also. Sa verse 23, ang pinag-uusapan dyan na redemption of our body and the adoption ay itong blessed hope natin. Tinutukoy dito, this is the redemption of our body. Thank you po doon. No? So yung tinutukoy niyo sa verse number 23 is the adoption and also the redemption of our body. At sabi niya, hinihintay natin yun. Hope siya. Verse 24, we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. Okay? So talon tayo, verse 29, yung gusto nating word, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay? Yun yung desire ng Diyos sa bawat children of God. God desires that His sons or His children ay maging conform to the image of God's Son. Yung image ni Kristo, gusto niya maging kagaya tayo nun, o maging katulad tayo nun. Another, 2 Corinthians 3. 2 Corinthians chapter 3. Verse number 18. 2 Corinthians chapter 3, verse number 18.
But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. The more na hinayaan natin yung salita ng Diyos, sabi niya, di ba? Open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Saan mo mababasa? O saan mo matututunan? Saan mo makikita yung glory of the Lord? Scriptures. Okay? By the Scriptures. So, the more with open face ay nakikita natin na pagmamasdan natin mula sa salita ng Diyos, the glory of the Lord, nakikita natin si Kristo, na pagmamasdan natin si Kristo, nakikita natin yung image ni Kristo dito sa kanyang salita, the more na ma-expose tayo doon, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kailangan natin para tayo ay maging yung sa true spirituality, mangyari yun sa buhay natin, ay kailangan natin ng more exposure sa salita ng Diyos. Walang ibang way. Amen. Kahit mag-meditate ka or kahit mag-pray kang maghapon, kung hindi mo hayaan ang salita ng Diyos na i-change yung mind natin, i-conform tayo to the image of Christ, hindi mangyayari yung true spirituality. We need more exposure sa salita ng Diyos. Anong command sa Romans 12? Yung lagi nating binabalikan, verse 2, anong command doon? Be not conformed. Kita niyo yung word, same, tama? Tama? Same word. Sabi niya, huwag tayong mag-conform sa world. Pero sabi niya, conform to the same image. So, hindi masama yung conformed ka. Ang masama kung saan ka conform. Hindi masama na tayo ay maging conform, pero saan dapat tayo nako-conform? At sabi ng Romans 8 at sabi ng 2 Corinthians 3, to that image. At kaninong image? Image of Christ. Doon dapat tayo makonform and not to the things of this world. Mga kaibigan, mga kapatid, we are so bombarded and pressured by the things of this life. Di ba tayo aamin? Na sobra tayong abala sa mga bagay na sanlibutan na ito? Na kapag dumating tayo dito sa bahay-sambahan at tayo mag-worship, pagod na tayo. Wala na tayong lakas. Wala na tayong gana. Tama po ba? Yung buong linggo na kung saan sinisip-sip yung lakas mo ng napakaraming mga bagay. Right and left, maraming mga bagay na kung saan pinihila ka. Kinukuha ka dito. Pagdating mo ng simbahan sa araw ng linggo, wala ka ng lakas. Pagod na tayo, nasip-sip na lahat ng lakas mo. Amen. Diba? Lahat naman tayo nakaranas niyan. Tama. Walang exempted doon. Pero may mga bagay na sinisip-sip yung lakas natin na hindi naman kailangan talaga. Kaya lang, hindi tayo nakakapag-develop din, practically, hindi tayo nakakapag-develop ng habit na healthy. Ang nagiging habit natin, day in, day out, ay mga bagay na nagdudulot ng kahinaan sa atin, spiritual. Okay po? Ang kailangan natin gawin ay makapag-develop tayo ng mga habit na magiging kagamit-gamit at makakatulong sa ating paglago spiritual. Ephesians chapter 1 or Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse number 2. Ephesians chapter 2, verse number 2 hanggang verse number 3. Supposedly, yung sinasabi niyang time pass, dito yun eh. Kung kailan ka na-save, bago ka na-save, yun yung time pass. Ang sabi niya in verse number, Ephesians 2 verse 2, wherein, in time past, ye walked according to the course of this world,
according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh. So yung ginagawa natin, yung pamumuhay natin dati, sabi niya in times past, ay ayon sa pita ng ating mga laman, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Yun dapat ay time pass. Bago ka na save, that's the time. Yun yung tinatawag ng time pass. It's supposed to be a time that is past. Dapat lumipas na siya. Dapat nakalipas na siya. Natapos na. Diba? Merong 3 tenses, pang nakaraan, pang kasalukuyan, pang inaharap. Dapat nasa pang nakaraan na siya. Natapos na siya. However, we know the reality of this life. Alam natin yung reality of this world. Hindi tayo bulag sa realidad. Ano po? Hindi tayo bulag sa mga pangyayari. Alam natin kung gaano kahirap at nag-struggle tayo every day and every week. Maybe for some of us, it is a struggle to go to church. I believe that. Nakaka-relate din tayo dyan. Amen? Amen. Tama po ba? But we need to be honest with our God. Kailangan magiging matapat tayo sa ating Diyos at sabihin mo, Lord, mahirap po. And the Lord will help. No? Hindi po tayo gusto ng Diyos na pahirapan. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Anong mabigat? Sin and the consequences of sin. That's what is heavy. Yun yung mabigat, mga kaibigan, mga kapatid, yung kasalanan. Ang ways ng Panginoon, ang pamamaraan ng Panginoon, yun ay light. Pero, pag hinaluan mo ng things of this world, pag hinaruan mo ng kasalanan, yun yung nagpapabigat. Turn to Colossians 3. At na-discuss ko po 2 weeks ago yung about sa covetousness. Tama? Na-discuss ko that covetousness, yung negative side, yung positive side ay yung loving. And we are confronted doon sa sinabi ng first and second commandment na a great commandment na thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. And yung negative side nun, you covet. Okay, against God. In Colossians chapter 3, tingnan natin, just to zoom in on that word covetousness, in verse number 5, tingnan nyo po kung ano ang covetousness. Mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is, ano daw po? Idolatry. So, kung meron tayong tinatawag according sa Bible, covetousness is idolatry. So kapag nagko-covet tayo, covetousness, pakinggan mo pala yung covetousness, ang pangit na eh. Tama? Pag-iimbot. So covetousness, sabi ng Bible, that is idolatry. Bakit? Kasi ginugusto mo yung isang bagay na hindi mo pwedeng makuha. Or, pwede mo naman makuha sana, pero dapat paghirapan mo pa. Kaya ka nagko-covet kasi ayaw mo ng paghirapan, gusto mo makuha mo na agad. Okay? So, covetousness is something na may problema ka sa timing, may problema ka sa desire, may problema ka. Kasi gusto mo yung isang bagay or minimithi mo, dinidesire mo, pero wrongly. Not according sa love na sinasabi ng salita ng Diyos. And therefore, nagiging sin yung desire because it became covetousness. It became our idol. Naalala niyo po sa Book of kung tayo nag-aaral ng Book of Revelation or prophecy or meron tayong idea somewhat kahit konti lang about prophecy. Sa Book of Revelation po, kapag hindi natin mararanasan ang mga event ng Revelation unless di ka save. Ulitin ko po
ang mga ligtas, hindi po mararanasan ng event ng revelation. Hindi ko mararanasan yung 7 trumpets, 7 vials, 7, kung anong 7 pa yon. Hindi ko mararanasan yung earthquakes, yung mga ganun na sinasabi ng Book of Revelation dahil yun ay appointed sa day of Jacob's trouble. Dito yun, pagkatapos, di ba, nabitin na yung time. Diyan yun. Pagkatapos na kunin tayo, yun yung time na yun. That is the day of Jacob's trouble. Hindi ko mararanasan ng kahit na anong yon. And in a certain time, during that time, yung Antichrist, ipapakita niya yung sarili niya that he is God. Tama? I-represent niya, siya ang Diyos. At meron tinatawag na abomination of desolation. Dahil mag-e-erect sila ng abominable thing sa loob ng templo mismo. So, magtatayo sila ng bagay na kasuklam-suklam sa templo ng Diyos mismo. Sa loob ng templo ng Diyos, maglalagay sila ng kasuklam-suklam na bagay. Ang tawag doon ay abomination of desolation. Okay? Bakit ko nabanggit yon? Sa panahon po natin ngayon, wala pong physical temple na pupunta ka doon at doon ka sasamba sa Diyos. Tama? In the future, magkakaroon po ulit. Diyan, dito, diyan. Magkakaroon ulit ng literal temple. Yun nangyari noong panahon ni Solomon, the glory of that temple, diyan, during that time, maitatayo ulit yung templo. Okay? Pero in our time, our bodies is the temple of the Holy Spirit and the Holy Ghost. Sa panahon natin ngayon, yung ating katawan, yung templo ng Diyos. Meaning to say, kagaya ng Book of Revelation, kapag meron tayong idol sa heart natin, anong nangyari? Yung templo ng Diyos, may idol sa loob. That is an abomination with God. Nakuha natin? So when we have something, pag meron tayo sa ating puso na mas importante pa sa Diyos at mas mahal natin kaysa sa Diyos, that becomes an idol. At tingnan natin sa Book of Revelation, maganda ba yon? Hindi. That's an abomination. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, mga kapatid, as believers, God must be first and foremost sa ating buhay. Dapat una siya. Ilagay natin siyang umpisa, ilagay natin siya sa unahan. At susunod tayo sa kung ano ang kanyang gustong gawin. At hindi mystical yung gusto ng Diyos. You could read it sa kanya pong banal na salita. Amen. We could read the will of God hindi to, sa papel talaga nakasulat o nakaprint. Hindi naman tayo mystical na konti lang nakakaalam. Kundi, pwede mong aralin personal at pwede ka mag-benefit personal. Let me encourage everyone na yung hawak nyo pong libro, yung hawak nyo pong Bible, bago po yan dumating sa ating mga kamay, napakaraming nagbuwis ng buhay para lang makahawak ka niyan. Para lang ngayon, malaya tayong nag-aaral ng salita ng Diyos at pinipreach ang salita ng Diyos. Walang ganito dati, hindi malaya. Kailangan mo magtago, kailangan pumunta sa bundok, kailangan mong wag magpakita sa gobyerno para lang makapag-aral ng Biblia. Amen. And yet, right now, tayo ngayon, we are at peace. Kapalagi ko naman, nasa kapayapaan tayo ngayon. Pwede tayong malaya kung anong gusto natin paniwalaan. Kung anong trip mo, di ba? Sabi nila, okay lang. Pero mga kapatid, wag nating i-disregard at wag nating, bigyan natin ng great importance yung salita ng Diyos. Yung mga nag-translate nito, sinunog pa eh. Among them is William Tyndale, na he was burned at the stake. Talagang sinunog siya. Pero nung sinusunog siya, na-imagine nyo ba kung ano yung sinusunog? Literal po merong pugon at talagang sinusunog siya hanggang mamatay. Napakasakit mamatay nang sinusunog ka.
try mo ngang i-dip lang eh. Kahit isang daliri nyo lang po sa mantika, tapos pakuluin nyo. Isipin mo, sinusunog ka pa. At buti kung yung sunog nila, blue flames. Tayo, blue flames ngayon eh. Ang apoy nila dati, red flames lang. Orange. Ibig sabihin ko, mabagal yung mabagal yung init. Kahit damihan pa nila yung doon, mabagal-bagal pa rin yun. Napakahirap, pero alam niyo po, nung sila ay sinusunog, umaawit pa sila ng hymn. Makanta pa sila. Kasi para sa kanila, to be absent with this body is to be present with the Lord. Alam niyo po, I don't think, maring may iilan sa atin, pero I don't think aabot tayo sa ganung conviction. Tama? Na, to the point na susunugin ka, hindi mo ka pa magsisisi, o hindi mo pa, siguro, kakalimutan mo na yung church mo kapag susunugin ka. Ay, hindi po ako nagsisimba dyan. Ay, dyan, San Isidro? Shining Light? Ano po yun? Di ba? Baka umabot tayo. Pero, mga kaibigan, mga kapatid, sila ay nabubuhay sa ibang panahon. Lumipas na yung panahon nila. Tayo ay nabubuhay sa panahon na ito na napakaraming technology. Maybe our call, ang panawagan sa atin ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ay just to hold on, to fight, kahit ganito yung technology sa ating paligid. Ano, pwede naman natin gawin na puro tayo PowerPoint dito eh. Pwede natin gawin na wag na tayo mag-hymn, tapos palabas na natin dito yung mga kanta. Pero, bombarded na ng isip natin, no? Nang kailangan natin minsan bumalik sa basic. Bakit? Kasi baka hindi nyo na maintindihan yung preaching dahil puro na lang screen. Pag walang screen, hindi ko maintindihan yung preaching. Wala eh. Walang gumagalaw. Kapag may verse, kailangan may gumagalaw pa, yung cruise, gumagalaw-galaw. Hindi po. Ano po? Kontento tayo. Amen. Kahit Word of God lang. Yung ating pinag-uusapan. Kahit whiteboard lang, may sulat-sulat lang konti. Okay na yan. Amen. Basta naiparating natin kung ano ang salita na. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. I'm just selecting few things para tapusin ko yung lesson na to para makapag-proceed tayo sa another next time. Ephesians chapter 5, verses 3 to 4. Diniscuss ko na to 2 weeks ago, pero gusto ko pong makita lang natin ulit kung ano yung tinutukoy niya. Meron tayong listahan ng mga kasalanan dito, pero ang kabaligtaran nila ay isa lang na bagay. So in verse number 3, sabi niya, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as become its saints. Verse number 4, neither filthiness, ano pa? Foolish talking nor jesting, which are not convenient. So kung hindi ko dapat gawin yung mga yon, verse number 3, hindi ko dapat gawin yun, di dapat ako ganon. Verse number 4, hindi ko dapat gawin yun, di dapat ako ganon. Ano dapat ako? But rather giving of things. But rather giving of things. Alam mo kung bakit tayo reklamador? Ba't tayo nagre-reklamo lagi? Hindi tayo marunong magpasalamat. O wala tayo ding thankful heart and thankful attitude and attitude of gratitude. Amen. Sipin mo, kung every time na may mangiinis sa'yo, thankful heart ka, di ka maiinis eh. Bigla kang giniliran sa daan. Drive tayo, drive. Drive ka. Ang ganda-ganda ng drive mo. Pinapatugtog mo pa dun sa stereo. Kaya pinapatugtog mo sa cellphone mo. Trust and obey. Diba? For there's no other way to be happy. Tas giniliran ka ng motor. Natamaan yung yung salamin, side mirror mo. Abay, nag-iba agad ang mukha mo. Trust and obey yung kinakanta mo, biglang naging anger of God. The wrath of the Lord. Di ba? No? Pero kung meron tayong thankful attitude, mga kaibigan, mga kapatid, may thankful heart tayo, hindi tayo mainis sa ganun eh. Isipin mo lang, baka nag-emergency siya. Baka nag-aagaw buhay yung aso niya. Paunahin na natin. Di ba? Isipin mo, kung minsan wala tayong konsiderasyon, hindi natin naiisip na
Ang inisip lang kasi natin ating sarili. Pag bumalik ka na Philippians chapter 2, tignan niyo po yung sinabi dito ni Apostle Paul. Philippians chapter 2, balik tayo sa text na binasa natin kanina. Philippians chapter 2, verse 20 and 21. Philippians chapter 2, verse 20 and 21. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Verse 21, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. So, sabi ni Apostle Paul, hapagkat lahat sakim, sapagkat lahat makasarili, sapagkat lahat ang inaatupag ay sarili lamang. Hindi po masama na atupagin natin ating mga sarili. Pero, isipin nyo kung inatupag lang ng Diyos yung sarili niya, hindi na siya namatay sa krus. Kung inatupag lang ng Diyos ang sarili niya, impyerno na lang agad. Wala naman eh. Diba? Pero hindi po. Dahil yung mind of Christ, naging obedient siya, even sa death of the cross, anong meron tayo? Buhay na walang hanggan. Amen. Meron tayong buhay na walang hanggan, and this eternal life ay hindi na kailanman mawawala pa. Eternal life is permanent. Are you saved? Hindi ako kumbinsido sa mukha nyo eh. Ligtas ba talaga kayo? Amen. If you're saved, you have the Spirit of God in you. And that Spirit of God, i-grieve ka niyan kung hindi tama yung ating ginagawa or even yung ating heart. That Holy Spirit will lead us. That Holy Spirit will rebuke us. That Holy Spirit will convict us, mga kaibigan, mga kapatid. Pero nakita natin, sinabi ni Apostle Paul, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Brethren, to love God sa ating panahon, nakita mo ba siya? Sino nakakita? Nakakatakot ka. Wala, di ba? Tama? Wala pa nakakita sa Diyos. Okay? One day, makita natin siya. Huwag tayong magmadali. Pero, the proof that we love Him is that we love His. Kung ano yung sa Kanya, iniibig din natin. At lahat ng mga saved ay kay Kristo. Tama? So we should love those that are in Christ. Kahit yung mga hindi pa in Christ, minamahal nga natin sila eh, kasi kamag-anak natin sila eh. Tama? And they need salvation. Kailangan nila ng kaligtasan. Pero sa ating mga saved, we should love the brethren more than sa ating, kagaya dito sa verse 21, seeking our own. Binasa natin kanina, verse number, tignan nyo, 3. Saka 4. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Kinikilala ba natin yung bawat isa na mas nakakahigit sila sa atin, mas better sila? Hindi ito yung pagkukumpara sa sarili, ha? Kundi pagpapakumbaba. Kasi kinikilala natin yung iba na mahalaga sila, kaya hindi natin tinitignan, verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Mga kapatid, merong sanlibutan na nangangailangan ng kaligtasan. Tama? The world needs the gospel. Kung ligtas ka, ligtas ako. We are an ambassador of Christ. And if so, that world needs the ambassadors for Christ na sila ay mag-stand sa truth and to proclaim the message or the ministry of reconciliation. Kailangan nila. Kailangan kanila. Kailangan nila ako. Kailangan nila na magsasabi sa kanila. At para magawa natin yon,
we need to sacrifice even our time, even our treasure, even our talents for the glory of God. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians 4 verse 6. Doon pa rin tayo sa thankful heart. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto... Ganun ba tayo? Amen. Ganun ba tayo? We are careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, na merong pagpapasalamat, thanksgiving. Let your request be made known unto God. Colossians 2:7. Kung di nyo po masundan, binigay ko na po yung mga verse na to last time. Rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. The more we grow sa Christianity natin, the more na magiging mapagpasalamat tayo. May nakita na ba kayo na malagong Kristiyano at hindi thankful? Ano nakita nyo kapag hindi thankful? Ay, puro yabang. Puro yabang lang. No? At hindi po dapat tayo maging mayabang dahil lahat ng meron tayo, galing lang sa Diyos. Kung naiintindihan natin yon, naiintindihan natin na all things are created by Him and for Him. Lahat ng bagay nilikha niya para sa Kanya. Para saan yung lakas natin? Para sa Diyos. Para saan yung talino mo? Para sa Diyos. Para saan yung meron ka? Para sa iyo. Eh, ba't ikaw lang na ikinabang? Tama? Ba't tayo lang inikinabang sa kung ano meron tayo? Ba't di natin ipagamit sa Panginoon? The area of true spirituality ay deep. Nasa heart. Sabi nga po natin last time, true spirituality, though nakikita mo siya outward, hindi siya outward. Hindi siya panlabas. Kundi first and foremost, panloob siya. Kasi kung anong nasa loob, it will naturally flow outside. You will see in the outside what's in the inside. Kung ano yung nasa loob, lalabas lang siya naturally. Kung nakakita ka ng karnal na Kristiyano sa panlabas, dahil karnal yung heart niya. Dahil sa panloob, internally, hindi siya thankful. Dahil sa panloob, internally, may idol siya. Covetous siya. Covetous ako. That's why you could see on the outside what's in the inside. So yung evidence sa panlabas, nakikita nyo siya because of what's inside. Okay. And sadly, kahit si Kristo nasa loob, hindi nakikita si Kristo. Why? Because the flesh rules. Yung flesh, yun nangunguna. Galatians 2. Galatians chapter, malapit na po tayo. Don't worry. Galatians chapter 2. Verse 20. Yung iba, sa ulo po yan. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay? Ano sabi niya? I am crucified with Christ. Anong result nun? Kung tayo ay pinako, kasama ni Kristo, anong resulta nun? Anong resulta nun? Death. Tama? Yun, no? Death. So ano yung contrast ng death? Nevertheless, I live. So yung live dito, buhay. Tama? Buhay. Yet not I, but Christ liveth in me. In contrast doon sa crucified, meron ding liveth. Hindi lang pinako o napako, kundi nabubuhay.
Pero alam niyo po, yung inaawit natin ng Christ liveth in me, pwedeng ang reality sa Kristiyano, Christ is dead to me. Hindi ka dead with Christ, dead to Christ. At malaking difference. Pag sinabi mong dead with Christ, yung truth ng kamatayan ni Kristo, namatay ka kasama niya. Pag sinabi mong dead to Christ, dahil sa sin na nagro-rule at nagre-reign, patay ka kay Kristo. Hindi siya nagli-live in you. Christ is not living in me. Christ does not live it. No, hindi mo makakanta yung Christ liveth in me. So kung gusto natin na true, totoo na si Kristo nabubuhay sa atin o Christ liveth in me, dapat first and foremost, I am crucified with Christ. So dapat napapako ako, napako ako kasama ni Kristo. Punta ka Romans chapter 6. Dapat napako ako kasama ni Kristo una bago si Kristo mabubuhay sa akin. Romans chapter 6, verse number 1. Dito yung simula nun. May question. Kaya ito nabanggit. And this is also what is true spirituality. Papaano tayo mabubuhay in true spirituality? Mababasa mo yun sa Romans chapter 6. So I pray that we will meditate upon these verses. Na hindi tayo lalabas sa church, na hindi matatapos yung linggo, na hindi tayo matatapos dito at parang walang nangyari. Kundi after this, please meditate on the verses of the Scripture. What shall we say then? Sabi niya. Shall we continue in sin that grace may abound? Na-preach natin na ang kaligtasan once and for all. Tama? At pag naligtas ka, minsan lang yun. Na-justified ka, hindi pa ulit-ulit. Hindi linggo-linggo. Ang justification, minsan lang. Pag nanampalataya ka, that's it. Pag sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo, tapos yung ginawa ni Kristo, yun na yun. Justified ka na. Tama? Ang tanong ngayon, ligtas na pala ako, hindi na nawawala ang kaligtasan. Magpatuloy na, pwede na palang magkasala. Shall we continue in sin? That grace may abound? Anong sagot ng Bible? God forbid. Hindi kalooban ng Diyos. How shall we that are dead to sin? Dapat hindi tayo dead because of sin, kundi dead to sin. Patay na tayo saan? Kasalanan. Live any longer therein. Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse number 6. Knowing this, that our old man, nabasa nyo yung, I am crucified with Christ. So ito yung crucifixion. Verse number 6. Knowing this, that our old man is crucified with Him. So ano dapat pag sinasabi mong, I am crucified with Christ? Ano dapat nasa isip natin na kinocrucify? Old man. Old man. So kapag tayo magkakasala or kapag tayo, di ba, ang dapat magiging reaksyon natin pag tayo nagkasala, ay kasi yun yung old man ko talaga eh. Or dapat, hindi ko kasi na-crucify o hindi kin-crucify ni Kristo. At that time, hindi na-crucify yung old man. But dapat, ang ating mind, ang ating nire-reckon, the old man is already crucified. Pinako na yun, patay na yun. Hayaan nyo na siya. Amen. It's just an excuse kapag sinabi natin na wala eh. Tignan lang nila pag nakita na yung tunay na ugali ko. Diba? Bakit gusto pa natin ganun tayo? Bakit gusto natin na ipakita pa yung tunay na ugali ko? Okay. Tanda natin, dalawa yung tunay mong pagkakilanlan. Pag na-save ka, dalawa na. Merong old man, merong new man. Dalawa na ngayon. Kung sino yung mananaig on that time, yun yung makikita ng tao. Kung tayo pinapakain natin madalas, yung ating flesh, then the old man ay magpapakita. Pero kung yung new man, yung ating pinapakain with the Spirit of God, with the bread of life, kapag ito yung pinakain natin, then yun yung makikita. Amen. But most of the time, yung nakikita natin, yung reflexes, kumbaga yung reflexes ba? Yung reflexes ng old man, nakikita pa rin. Then, we should continue na mabilib sa mga truths na ito na ang ating old man
napako na. Na tayo ay patay na sa kasalanan, tayo buhay sa Panginoong Hesus. Verse number 11. Tingnan nyo, verse 11 to 13. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead, indeed unto sin, but alive unto God. Paano tayo alive? Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let not sin therefore reign in your mortal body. Huwag nating hayaan yung kasalanan maghahari sa ating mortal na katawan, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. So kapag tayo nagkasala, ligtas na tayo, save na tayo, nandito tayo, tama? Pag tayo nagkasala, ibig sabihin, pinili natin yun. Preacher, ganun na talaga ako eh. Yes, in your old man, ganun ka na talaga. Ganun ka ba sa new man mo? No. Your new man will not sin. Dahil si Kristo yun eh, na nasa sa atin. Bakit old man lagi nakikita? Kasi yun yung nafe-feed. Kaya kailangan, ang mga mangyari sa atin ay papakinggan natin kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita, itong hirap sundin. Pag sinabi ng salita ng Diyos, abstain from all appearance of evil. Dapat, i-abstain mo lahat. Tama? Hindi lang yung evil, kundi yung appearance mismo. Kung natitempt ka every time na makakakwentuhan mo yung mga kaibigan mo, matitempt ka magkasala kasama nila, di wag mo, iwasan mo na sila. Abstain from all appearance of evil. Diba? Now, to close, mga kaibigan, mga kapatid, dahil na-discuss ko naman na po yung iba po dito. Okay. The Christian life, para mangyari yung alive unto God, para mapunta ka sa alive unto God, para mangyari ito, kagaya na sinasabi ng Romans chapter 6, kailangan dumaan ka muna sa death. If we want to be alive unto God, we need to be crucified. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I-discuss pa po natin to sa mga susunod natin pag-aaral, pero walang positive kung hindi muna negative. Hindi pwedeng mabuhay mula sa mga patay ang Panginoong Hesus kung hindi muna siya mamamatay. There's no resurrection without crucifixion and death. So ang key to live the Christian life is to die to self, die to sin, then be alive unto God. Okay? Through Jesus Christ, our Lord. So, crucified muna, dead ka muna, then alive unto God. Saan natin kinuha yon? Saan natin kinuha ito? Dito pa rin. Tama? Death, burial, and resurrection of Christ. Okay. So, number 1, sabi niya dito, the true Christian life, true spirituality in the present life means more than being justified in knowing that I am going to heaven. Hindi lang siya yung kaligtasan ng kaluluwa. Higit siya doon. Lagpas siya doon. It is not just a desire to get rid of list, to live an easier and a looser life. So hindi ang desire natin para wala tayong gagawin o para mabuhay ka lang para sa sarili mo. No. Our desire must be for a deeper life. The law and the law of love, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Number 3, it is not just outward, but it is inward. It is not to covet against God and men. And finally, it is more than this. It is positive. Positive inward reality and then positive in outward results.
So yun po kasing lesson number 1 is just the introduction or representative of what was to be discussed on the following weeks. Okay? So, I pray, mga kapatid, dahil the Christian life will not work kung, sabi ko nga po, half-hearted lang tayo tungkol dito. The Christian life will not work kung hindi tayo seryoso. The Christian life will not work kung pabanjing-banjing lang tayo tungkol sa bagay na ito. Pinag-uusapan natin ito. Ang tanong, meron bang kamatayan na hindi mahapdi? Siguro pag tulog ka, namatay tayo, hindi mahapdi. Pero death in itself, kung buhay ka pa tas mamamatay ka, ha, kagaya ng sa crucifixion, merong pain yon. Tama? Nung si Kristo namatay doon sa cross, may pain wala? Walang pain? Tara. Try natin tayo. Di ba? So, merong pain. Ang point natin, there's pain with death. Pains of death. Okay? May pain kapag dating sa kamatayan. At kapag natutunan natin na mabuhay, agaya ng sinasabi ng Bible, to be crucified with Christ and to be dead indeed to sin, tandaan, meron po talaga tayong, may masasaktan din tayo. Dahil may mga bagay na kailangan mo i-give up in order to be alive unto God. Okay? So, I pray, kung hindi pa masyadong klaro, magiging clearer pa yan as we go on. But let us pray in our closing. Dear God, salamat po sa pagkakataon po na ito. Thank you, Lord, for the scriptures. Thank you for your word. Thank you, Lord, sa iyong banal na salita. Panginoon, kayo po ang patuloy na magpaunawa ng iyong banal na salita sa amin. And Lord, if the preacher is inadequate, kung kulang, Panginoon, aking pagpapaliwanag, Lord, help us. Give us understanding that even in the frailty of the preacher, your word will be understood. But most importantly, Lord, if there are any souls na hindi pa po nakakatiyak kanilang kaluluwa, ang destiny nito, I pray that Jesus Christ, to His death, burial, and resurrection, maintindihan na yun po yung payment ng sin. Sin is not a beautiful thing. Sin is an ugly thing. It is an abomination in the eyes of God. But Lord, thank you dahil si Kristo yung naging sin para sa amin. Who knew no sin. That we might be made the righteousness of God in Him. Maybe we're distracted by noises this morning. But Lord, Ikaw na lang po, Panginoon, patuloy na magbibigay sa amin to be mature enough to be mindful of the scriptures na binuksan ngayong umaga. Lord, gabayan niyo pong bawat isa. We seek to grow into Christ in all things. So Lord, help this church. We are men, but I pray we will desire to be men who love God more than ourselves. To place God above everything else. To remove idols in our hearts that we are coveting against God. Salamat po, Lord, sa iyong salita. Thank you, Lord, for this time, this opportunity na ikaw ay mai-preach. We preach Christ crucified. Unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness. But unto us which are saved, this is the power of God. Yung crucifixion mo, Panginoon, how you died on the cross. Thank you for the cross. Thank you for your death. Thank you for your burial, and thank you for resurrection. We are saved because you paid for our sins. And help us to live by that truth, by the gospel, so that we will be crucified with Christ, and Christ live it in me and in us. Salamat po, Panginoon. Ikaw pong maparangalan, maitaas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.